can't lead this legal team. We need someone detached from Meredith. Then who else? Sino? Meron na kami invitation para dun sa mga for questioning. Nandito kasi sa Keystone yung ilang persons of interest. Galit ako kay Attorney Simmons dahil inaagaw niya ang asawa ko. I have all the right to be angry, but that doesn't mean that I killed her. Sigurado ba kayo na gusto niyong pumasok sa loob ng presinto? But I just can't stay here. Kailangan kong malaman kung sino yung totoong kriminal. Should we really go through with this? Malapit na tayo sa presinto. Huwag na lang kaya tayong pumunta. Kung magbabakaw tayo ngayon, mas lalo lang tayong bumukhang guilty. Unless meron kang hindi sinasabi sa akin. Kung tungkol sa murder ni Meredith ang tinutukoy mo, I swear, I had nothing to do with it. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yun? Pero nandun ka sa bahay ni Atty. Simmons nung gabi ng krimen. Tama ba ako, Mrs. Engano? No, I wasn't there. And what would I be doing there, baking her cookies? Nagkaroon ba kayo ng interaction ni Evelyn Magas, yung maid ni Atty. Simmons? Evelyn? Who? I don't even know her. Hindi mo pala siya kilala. How would I even know her? We're not close. Saan ka nakakita ng legal na asawa na nakapag-BFF sa kabit? Sa Keystone ko lang nakakausap si Attorney Simmons. Yes, I went to her party, but I left immediately after. So, umalis ka na pala ng party. So, saan ka napunta? Sa bahay ni Atty. Simmons? Tama ba ako? Wow, Major. Kung tingin ninyo best actress ako, kayo to parang gustong-gustong magsulat ng soap operas. It seems like you're the one spinning stories here. And unlike your plot twists, may katibayan ako na nagsasabi ako ng totoo because what I'm telling you is the truth. Every word of it. Trixie? Ramir? What are you doing here? At bakit niyo kasama si Avon? I know what really happened. Trixie, may alam ka? Paano? Yes, Mom. So you shouldn't be accusing my mom. Because I know exactly where she was when the crime happened. Kung ganon, asan si Mrs. Engano nung gabi ng krimen? Trixie, huwag ka na makialam dito. Bakit kayo nandito? Mabuti na rin na nandito kayo para marinig niyo kung ano yung totoo. Imposibleng nandun si Mom sa house si Attorney Meredith. Because the entire time, nasa Death by Decaf Cafe siya. How did you know this? I asked Dad and Tito Ivan for help para malaman namin kung ano yung talagang totoo. Kakadating mo lang? Where have you been? Imposibleng nasa crime scene si Ma'am nung gabing mapatay si Attorney Meredith. Paalala ha, ako nanay dito. What do you mean? Hey! Where are you going? May takeout ako! May dalang takeout si Mom.
from Death by Decaf Cafe. Dad, samahan mo ako. Puntahan natin yung Death by Decaf. Baka nandun yung sagot para maklear natin yung pangalan ni Mom. And how can you be so sure that your mom was at the cafe when the crime happened? Kinontak ni Dad si Tito Evan to find evidence from Death by Decaf. Nakuha na namin yung CCTV footage. Diba? Kasama namin ngayon ang staff ng Death by Decaf Cafe. Siya at ang CCTV footage na ipinagkatiwala ng manager ng cafe. Siya ang makakapagpatunay that Mrs. Patricia Engano was at the cafe when the crime took place. Yes po. Nasa Death by Decaf po si Queen Patricia nung gabing yon. Maingat. Hi! Welcome to Death by Decaf Cafe. May I take your order, ma'am? So you'll be having killer cappuccino ice and murderous mac and cheese. Okay, ma'am. Thank you, Ma'am Patricia Engano. Patricia Engano? Oh my gosh. Grabe. Ganda. Hello, Patricia. Ganda ni Ma'am Patricia. Patricia Engano. Patricia Engano. Here's your order, Queen. At ito rin po yung card nyo and ID nyo po. Grabe. Hindi po ako makapaniwalang andito po kayo, ma'am. Pwede mo makipag-selfie sa inyo, Miss Patricia. Selfie lang po. Ay. Sige po. Thank you po. Andyan sa OR na yan, ang date at time na nandun ako sa Death by Decaf Cafe. Nung una, hindi ko alam ano ko sasabihin. Because I didn't want anyone to know how lonely I was. But I have no choice now because I have to tell the truth. Awang-awa nga rin po kami kay Queen Patricia nung gabing yun. Kahit anong tago ng mukha nyo, ramdam ko po yung sadness nyo. Thank you. Hindi ko talaga gusto nakaawaan ako ng kahit sino. Hindi ko gusto na malaman nila kung ano man yung aking nararamdaman. Ilang beses mong sinugod si Attorney Mayor. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao kung pagdududahan ka. At kahit pa anong drama mo, I still don't believe you. May pinagdadaanan din ako, pati ang pamilya ko. Para akusahan niyo ako sa salang hindi ko naman ginawa. Kahit ano pang lungkot ng buhay ko, I'm not a murderer. Hindi ko makakayang pumatay. Bakit ba hindi ko talaga makuhang maniwala sa'yo, ha? Ira,
I understand that you're going through something. Pero please, maniwala ka naman sa amin. We found solid evidence. My mom is innocent. Ira, tama naman si Trixie. Wala pa tayong matibay na ebidensya para akusahan sila. Lilith! Are you really siding with them now? Oo, kapatid mo si Trixie, pero kapatid mo rin ako, ah. Ira, hindi naman sa ganun. Naiintindihan naman kita eh. Masakit din para sa akin yung nangyari kay nanay. Pero kung paiiralin ko din yung galit ko, pagbibintangan ko din silang lahat. Pero pinipilit kong diretsuhin yung utak ko kasi kailangang may matirang matatag kahit isa sa ating dalawa. Hindi tayo pwede yung padalos-dalos, Ira. This requires careful investigation. The evidence clearly shown that Mrs. Engano wasn't at the crime scene. Alam ko kung anong klaseng tao ka, Patricia. Gagawa at gagawa ka ng paraan para lang malusutan to. And the evidence that you have might clear you for now. But I won't stop investigating. And for your sake, I really do hope that you're innocent. Because if you're not, ako ang mahigpit na makakalaban mo. Alam ko kung gaano kasakit ito para sa'yo. With what happened to Meredith. It's breaking you. Hindi naman po maiiwasan yun, Tay. Siguro nakadagdag pa ako sa bigat na nararamdaman mo. Kasi pakiramdam mo, kinakampihan ko si Patricia at si Trixie. Hindi ko naman po iniisip yun eh. You know, at first, I really doubted Patricia. Pero sa nakita ko, I believe she's innocent. Awang-awa na ako sa kapatid mo, kay Trixie. At pareho ko yung importante sa akin. At alam ko kung paano mo ginustong protektahan si Meredith doon. Kaya ganun lang ang ginagawa ni Trixie para sa nanay niya. Wala naman po kayong dapat ipaliwanag eh. Naiintindihan ko po kayo. Gusto ko lang naman po mahanap na kung sino yung pumatay kay nanay. Gusto ko po siyang pagbayarin sa ginawa niya. Kaya lang, pakiramdam ko po, sinisingil ko rin yung sarili ko sa pagkawala ni nanay. Anak, bakit mo naman nasabi yan? Kasi po, diba, binalik na nga siya sa akin ng Diyos eh. Tapos kinaboy ko pa siya. Sabi ko, sana hindi na lang siya bumalik. Sana mawala na lang siya ulit. Parang pinaparusahan po ako ng Diyos kaya nangyayari lahat ng to. Hindi mo ginusto ang nangyari kay Meredith. And if Meredith were here, she wouldn't want you to blame yourself. Alam mo ba, nung huling beses na may magkita, pasalamat siya sa akin. Dahil binalik kita sa kanya. Sayang lang po. Kasi simulan pa lang po kami bumawi sa isa't isa. Ngayon pa lang po namin pinubuhos yung pagmamahal namin. Kaya nung wala na siya, nahanap po si nanay. Lorena! 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 Alam namin hindi mo magagawa yun ka, Lorena! 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 Mas lalo namang hindi magagawa yun ni Queen
Patricia! 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 Totoo bang nasa bahay kayo ni Atty. Simmons nung mangyari ang krimen? Do you have any involvement with Simmons' case? Oh, sweetheart. You'll be thrilled to hear that I've been cleared of all involvement sa pagkawala ni Atty. Simmons. Yes, yes! Nakakagulat talaga. Who would have thought that I, Patricia Engano, would have been caught up in such a mess? But sa totoo lang, I really hope na mahuli na ang totoong kriminal. Ang tanong, nakakatulog kaya siya ng maayos? Calorena! 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 Patricia, don't worry about my sleep. Masarap ang tulog ko with a clear conscience. Eh, ikaw kaya? Oh, really, Lorena? You're sleeping like a baby? Calorena! Calorena! Bakit parang pinagpapawisan ka? Lorena! 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 Umulsa lang tayo. It's funny. Kasi sarado pa ata yung presinto, nandito ka na to clear your name. It makes me wonder what you really are hiding. Baka naman ikaw yung talagang may skeletons in your closet. Oh, sweetheart, when you've got nothing to hide, you really don't have to try so hard. But good luck with that. Ingat na lang sa pagsagot at baka madulas at mahuli ka sa sarili mong dila. Okay, honey, let's go. Bye! Ma'am, ano sasabi niyo sa mga naging pahayag ni Miss Patricia? Anything you want to say for Miss Patricia? Calorena! 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 Maraming salamat! Salamat! Patricia, Where is Ava? bumalik na siya sa office. Pakisabi sa kanya. Maraming salamat. Maski recently hindi kami magkasundo. Hindi niya ako pinabayaan. Mom, it's because of Dad. I honestly thought I was all alone. Akala ko pinabayaan ka na ako. Mom, hindi ko naman namin matitiis. I really thought that this is it. No one will save me. Na hindi kayo pupunta ng daddy mo. Alam mo naman kahit na anong mangyari, hindi ko pababayaan ang anak ko. At ako, Ray, hindi mo rin naman gustong I'd be interrogated in there para sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Hindi. I don't know what I'd do without you. Thank you. Hindi niyo ako pinabayaan. Na pamilya pa pala ako. Hindi pala ako mag-isa. Thank you. May nagbigay po ng salaysay tungkol po sa inyo, Mrs. De Leon. Narinig po ng taong yon kung ano po yung pinag-uusapan ninyo ni Atty. Meredith Simmons. Anong salaysay? Ang sabi po sa salaysay, Ano din na? Hindi ka pa talaga iinom? Ngayon lang tayo may chance na magpa-party? Well, that's my cue. I need to remind the attorney of her meds. Yun, siguro after, party tayo, okay? Sige tayo. Sorry, it's time for your meds na po. Ay, nainom ko na. Thank you. Oo nga pala. Pag alis ko, don't worry. I-recommend kita sa HR. Para nang sa ganun, hindi masyadong mabigat ang trabaho.
Naku, attorney, huwag po kayong mag-alala. Kahit gaano po kabigat ang trabaho ko sa inyo, okay lang. Basta huwag kayong mawawala forever, ah. Thank you to my sweet and masipag Dina. Yan. Sige po. Meredith. Hindi pa rin pala mapupunta ang posisyon mo kay Constantino? Hindi naman ako nagdesisyon yan kundi yung senior partners, Lorena. At babalik pa naman ako. Honestly, it wouldn't bother me kung hindi ka na bumalik. Kahit mawala ka na forever. Are you saying you'd rather see me dead? Ikaw ang nagsabi ko. Wala akong pakialam kung anong gawin mo o kahit anong mangyari sa'yo. Just make sure na hindi na mabubuhay ang kaso ng inyong attorney Simmons. Alam mo naman siguro na mahirap akong kalaban, di ba? Cons? Nakausap ko na rin yung nakarinig ng usapan niyo ni Matty. At dinig na dinig ng witness na gusto mo nang mamatay si Matty. Pero hindi pa naman tayo sure kung totoo yung sinasabi niyang witness niyo. Di ba? May isa pa. Morning. Tingnan niyo yung CCTV. So, nakikita po natin parang meron kayong pinag-uusapan. Mukhang galit na galit ka. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Tungkol ba ito kay Attorney Simmons? She's so convinced that I don't have a brain inside my skull. Masyado nang ini-enjoy ang pag-iinsulto sa akin. And that lame excuse that she has no say kung sino magiging OIC. Ano siya? Is she the poster girl for Keystone? Impostor siya. Feeling magiting na merong pa-heroes, birthday / farewell party pa. At feeling almighty kung pagdaroon tayo sa mga palad niya. Ang nakakainis, it's working! I have to admit, napaparanoid ako sa mga pasaring niya tungkol sa anak natin. I'm not the type of a person to wish for something like this. Pero sana, ito na yung huling birthday niya na ma-witness ko. At sana, mawala na siya sa buhay natin! Watch your mouth! Huwag ka dito mag-tantrum! Punong-puno na ako sa kanya. Watch your mouth! Alam mo, ganitong-ganito yung pakiramdam ko noon. Sa totoo lang, ako ang original na impostor. Dahil feeling blessed na meron akong best friend and the best boyfriend. Kahit ramdam ko nang tinatalo niya ako. Talong-talo na. Cons, ayoko nang matalo ulit. Pero baka huli na. Baka milya na ang layo niya. Kinausap ako ng building personnel lately at kung saan siya namamataan sa ibang parte ng building na may kinakausap si Meredith. Sino? At saka, bakit hindi sa office niya or sa conference hall ng Keystone? Well, if she's purposely avoiding our meeting rooms to have those meetings, it only means that she's probably plotting something behind our backs. I knew it. That sneaky bitch is up to something again! Uulitin ko po ang tanong. Tungkol po ba kay Attorney Simmons? Pinag-uusapan niyo din sa CCTV footage niyo. Meron lang kaming hindi na pagkasunduan ng asawa ko. It was personal. Pagkatapos noon, I went to the bar with my friends.
That was it. Na-review na namin yung CCTV footage. Tsaka yung na-verify namin yung resibo mo nung ginamit nyo dun sa bar. Napatunayan namin na nandun ka nga nung nangyari yung krimen. Like I said, I was at the bar with my friends. Nothing more. Attorney, we have something else. A piece of evidence na nagpapatunay na merong isang tao na malapit sa crime scene noong araw ng krimen na yun. Yun ang twist. Hindi inaasahang tao. Ano ang ibig niyo sabihin? Sino ho yung malapit sa crime scene nung gabing yun? Attorney Constantino De Leon? What? Me? Hindi ho kayo. Eh di sino nga? Ang asawa niyo po. Si Mrs. Lorena De Leon. Nandun ho kayo malapit sa bahay ni nanay nung nangyari yung krimen? I knew it. You had something to do with Matty's death! Please don't judge me quickly. Ano bang prebang meron kayo? Ha? The call data register and cellular tower triangulation na nirequest ko sa isang telecom. May nakita ko doon na si Mrs. De Leon po ay nasa proximity ng bahay ni Atty. Simmons doon nangyari yung krimen. I don't know what you're talking about. Huwag na ho kayong magsinungaling, Ka Lorena. Magsabi na lang ho kayo ng totoo. Ang totoo niyan, kaya kayo umalis sa party dahil may plano kayo, di ba? Wala. May plano kayong puntahan si Matty. Kaya after ng party, pumunta kayo sa bahay. Hindi. And you found Matty alone. And that's when you did the crime. Ang karumal-dumal na krimen. Oo na. Oo na. Lorena? Oo na, amin na ako. I was there. Nung gabing namatay si Atty. Meredith. Oh my God. Lorena? I knew it. May kinalaman ka nga sa pagkamatay ni Matty. Ano? What did you do to her, ha? What did you do to her? Attorney Ira, please. Makinig muna tayo kay Ka Lorena. Dahil ho ba ito dun sa bagong sexual assault allegation kay Ino? Sana ho mali yung iniisip ko. I just wanted to talk to her. Gusto ko lang talagang makiusap. Gusto ko lang naman na makiusap kay Attorney Mer. When I got to her house, I was surprised na bukas yung gate at yung main door. Meredith, bukas ang pinto kaya pumasok na ako. Pwede ba tayong mag-usap? Meredith, I know, given our history, marami tayong mga masasakit na salitang nasabi sa isa't isa. Pero nagpunta ako dito bilang isang ina. Meredith? You won, Meredith. Dahil nagpunta ako dito, nabuo sa loob kong pagpapakumbaba. At wala akong ititirang hiya para magmakaawa sa'yo.
Meredith, please spare my son. He's been through so much already. Gusto ko lang makiusap. Pero para siyang lasing, disoriented. Hindi naman niya ako kinausap na maigi, kaya umalis na lang ako. Nasayang lang yung oras ko. I didn't kill Meredith. Gusto ko lang naman makiusap sa kanya na huwag siyang maniwala dun sa mga kasinungalingan na kinakalat ng babaeng yun tungkol kay Ino. Really? Nagpunta ka kay Mati ng alanganing oras just to beg? Pupuntahan niyo siya ng gabi? Para lang i-convince na huwag maniwala dun sa mga sexual assault allegation against Ino? Pero bakit parang desperado kang gustong makausap si Atty. Meredith ng gabi na yun? Because we have been fighting constantly dahil sa mga accusation ng babae yan. It's affecting our family life, ang buhay namin. And let me remind you, you are not in a position to make assumptions about her motives unless you have concrete evidence. This is all just baseless accusation. You cannot push my wife to confess to something na hindi naman niya ginawa. At hindi ko kayang gawa ng masama si Meredith. No matter what happened between us, she's still my best friend. Gusto ko nga makipagkaibigan ulit sa kanya eh. Pero hindi ko na alam na yun na palang huling gabi na magkikita kami. Then why didn't you lie, Lorena? Bakit hindi mo na lang sinabi sa amin na pumunta ka ng bahay, na nagkausap kayo ni Mati? Alam mo, hindi ka naman dapat magsisinungaling kung wala kang ginawang masama. Era, naiintindihan ko naman ang pinagdadaanan mo ngayon. But you cannot make baseless accusations out of anger. The law is clear. Until proven guilty, my wife deserves the presumption of innocence. So paano ka nakapasok ng bahay, ha? Brineg mo ba yung stay-out maid namin si Evelyn, ha? Kaya ba siya nawala dahil binayaran mo siya? Magkano binayad mo sa kanya, ha? Magkano? Hindi ko kilala si Evelyn. Wala na may ibang tao doon kundi yung si Atty. Mer. Kung may plano kayong pumunta sa bahay ni Atty. Simmons, pero nilihim niyo to, tama ba ako? Kaya ba tampered ang CCTV o sira? That's absurd. You're again jumping into conclusions. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Hayaan yung si Lorena ang sumagot. I didn't touch anything in that house. Nagpunta ako doon para lang talaga makiusap kay Meredith. Napakahirap naman paniwalaan yung parasot mo, Lorena. Andito na ako. Nakikipag-usap ako sa inyo. Bakit hindi yung mga nagtatago ang kausapin ninyo? Sila ang tanungin nyo. Yung mga talaga nakasama ng mami mo. Yung... Si Evelyn. Di ba siya yung mas kaduda-duda? Dahil sabi nyo nga nagtatago. Di siya yung tanungin ninyo. Just because Lorena was at the house, it doesn't mean that she's guilty of this crime. Nasabi lang naman namin lahat ng nalalaman namin eh. Now, if you're going to accuse her, make sure you have evidence. Lorena, let's go. We don't have to listen to these people and listen to their unfounded accusations. Let's go. Come on. This is far from over. Lalabas din yung totoo!
Thank you, Trixie, anak, for standing by me. I don't know what I'd do without you. Mom, I know you. Alam kong hindi mo magagawa yung binibintang nila sa'yo. Pero nung pinuntahan ka ng pulis, I couldn't defend you. I'm so sorry. No, you did more than enough earlier. Masaya ako dahil naniwala kayo sa akin ng daddy mo. I may have wished that Meredith would just vanish from our lives. But hindi ko pa rin siya magagawang patayin. I believe you, Mom. Si Lilet, matagal siyang tumira sa atin. Dapat kilala niya ako. Pero, bakit ganon? Why does she always find ways to put me in danger? Making people doubt me. Even you. Sorry, Mom, if naparamdam ko sa'yo na hindi kita pinapaniwalaan. Gusto ko lang naman kasi yung katotohanan. At kahit na madami yung atraso sa atin ni Lilet, it's still heartbreaking that she lost her mother. In such a terrible way. Sino nga kaya yung pumatay kay Attorney Meredith? Who hated her that much para hampasin siya ng ganon? Was it Lorena? Or yung Evelyn? Evelyn! Jerry! Sabi na nga ba, dito kang nagtatago eh. Nabalitaan ko yung nangyari kay Atty. Mer. Alam mo, sa totoo lang, natatakot na rin ako bumalik sa Maynila. Baka pati ako masangkot. Mahirap na. Teka. Di ba nandoon ka nung nangyari yung krimen? May alam ka ba talaga sa nangyari? Wala, no? Tsaka hanggang alas 10 lang ako, di ba? Kauwi na ako nun. Eh, bakit sabi sa balita, nagtatago ka na raw? Eh di ba nga? Ang dami ko napag-utangan nung nagkasakit yung nanay ko, kaya ang dami naghahabol sa akin. Eh, yun lang ba talaga dahilan? O natatakot ka lang lusubin ka ng mga pulis? Eh kung ikaw nga, nakabakasyon ka, natatakot kang madiin sa krimen. Ako pa kaya? Naturalmente, ayaw kong madiin, ano? Kaya pwede ba, huwag mo na akong pinupuntahan dito. Sige na, umalis ka na! Sige na! Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan kay Ma'am Patricia at kay Ka Lorena. I honestly can't say who's telling the truth anymore. Pero sigurado ako na isa sa kanila ang may kinalaman sa pagkamatay ni Matty. Kawawa naman si nanay. Gusto ko na siyang makita eh. Gusto ko na siyang mayakap. Sa mga huling araw niya dito. Hindi pa ba i-release yung katawan ni Atty. Mer? And yung bahay? Yung crime scene? Looks like it's going to be a while before they release the house. The crime scene is still sealed. And the police haven't finished their investigation. Hindi pa tapos ang forensics. Kita ko sa Canada, ha? Baka importante. Balik ako. Hello? Pero sana ma-finalize na yung autopsy tsaka yung forensic analysis. Kasi gusto ko na talagang mayakap si nanay. Kung alam ko na mangyayari to, sana nung una pa nang tinanggap ko na siya. Sana hindi na ako nagtampo.
Ngayon na gusto ko na lang makasama, tsaka naman siya nawala. Ako nga eh. Tanga-tanga ko. Nasa tabi ko na siya. Iniwan ko pa si Matty. Nung sinabi mo sa akin the last time na nag-usap kayo ni Meredith, it got me thinking. And then I got suspicious. Lalo na nung nakita ko how nervous you were dun sa presinto. So Lorena, tell me, did you commit this horrible crime? You think I'm capable of doing that? After everything we've been through, ikaw na asawa ko mag-iisip sa akin ng ganyan? Kasama ka na ng loob, Constantino! Mom and Dad, stop fighting please. Alam na pala lahat yung tungkol sa allegations against me. It's out now. What if they think I'm guilty too? No, Ino. Don't think about that. It's just an allegation, nothing more. Hindi ka madadamay dito. Hindi ako papayag. And you think na palalagpasin lang ni Era at ni Lilet ang lahat ng ito? They're probably trying to dig some dirt to use as evidence against you. Then bago pa sila makakita, uunahan ko na sila. Brineg mo ba yung stay-out maid namin si Evelyn, ha? Kaya ba siya nawalan at binayaran mo siya? Magkano binayad mo sa kanya, ha? Magkano? Yung Evelyn, she was there. She knows something. I'm sure of that. Kailangan ko siyang mahanap. Alam mo, Lynette, hindi naman dapat na mangyari to eh kung hindi ko siya iniwan eh. Sana kasama ko pa siya ngayon. Sana kasama pa natin si Matty. Dapat hindi ko na lang siya iniwan eh. Hindi, Ira. Hindi mo to kasalanan. Yung mga walang pusong pumatay kay nanay. Sila yung dapat sisihin dito. I haven't slept in days, Lynette. I still see Matty every day. And I feel like I'm losing my mind. Diba, usapan natin sa party. Magkakaayos na tayo para kay nanay. Pwede pa rin naman natin ituloy. Kaya kahit magalit ka sa akin, kahit itaboy mo ako, hindi na kita bibitawan na. Kasi kahit wala na si nanay dito, gusto ko na matupad pa rin yung pangarap niya na magkasundo tayo. Evelyn Magas ang pangalan niya. I need you to find her. Andun siya nung gabing yun, pero biglang nag-disappear after the murder. So, it's not a coincidence. Sigurado ako na may alam siya sa nangyari nung gabing yun. May idea po ba kayo kung saan pwedeng magtago itong si Evelyn Magas? Pamilya o kaibigan? Sino ba sa atin ang private investigator? Ako. Oh, edi dapat, ikaw ang gumagawa ng trabahong yon. Pero sige, bibigyan kita ng idea. She worked
at Meredith's household. Andun siya nung gabing yon pero biglang nag-disappear after the incident. Tapos wala nang calls, no messages, wala na ring nakarinig sa kanya mula nung nangyari yon. Ang gusto ko, mahanap mo siya bago pa siya mahanap ng mga pulis o ng ibang tao. Sige ho. Pero baka hindi ho magiging madali ito. Kung ganito nagtatagal. No! I don't care what it takes, basta hanapin mo si Evelyn Magas. Opo, Tinang. Gusto ko pong samahan si Eri. Hindi po kasi siya makatulog. Ganun ba, anak? Naiintindihan ko naman kung bakit nagkaganyan si Atty. Ira. Kaya lang, Lilith, isipin mo rin ang sarili mo, ha? Huwag lang puro ibang tao. Nawalan ka rin ng ina. Kaya alam ko kung gaano kasakit yan para sa'yo. Sanay naman po ako ng walang magulang sa tabi ko Bukod po sa inyo. Kayang-kaya po to ng anak-anakan niyo. Si Ira po kasi, ngayon niya lang ulit naranasan na mawalan ng magulang. Ngayon po ako mas kailangan ng kapatid ko. Sige, Lilith. Alagaan niyo na lang ang isa't isa, ha? Bye-bye, Tinang. Bye na. Ate Ses, buti napapaalalahanan mo si Lilith, ano? Alam mo, napakapait na bata talaga niyan, ano? Isipin mo, mas iniisip pa niya yung nararamdaman ng iba kaysa doon sa nararamdaman niya. Huh? Pero Tay, halata mo naman sa boses ni Ate Lilith na malungkot siya. Alam niyo, mahirap talaga ang mawalan ng isang ina. Kaya alam ko na napakasakit para ka Atty. Ira. Yung nangyari ka Atty. mo. Pero Ate Ses, si Ira naman, matagal niya nakasama yung mami niya. Si Lilith, kakahanap pa lang niya sa nanay niya tapos nawala agad. Kaya sana nga talaga maging matatag sila para sa isa't isa. Matty? 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 Sarah! Matty! 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 Matty, you don't deserve this, okay? I don't know why this happened to you, Matty, pero pinapangako ko sa'yo, ha? Pinapangako ko sa'yo na hahanapin namin ni Lilith kung sino may gawa sa'yo nito, Matty. I won't rest until I find the one who did this to you, okay? Pinapangako ko sa'yo yan, Matty. Please, bumalik ka lang. Sarah. Matty! 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 Matty, please! Matty, bumalik ka na, please! Bumalik ka na sa akin, Matty, please! Ira, ano ba yun? Lilith! Lilith, napanaginipan ko si Matty. Ira, makinig ka sa akin, ha?
Panaginip lang yun, hindi yun totoo. Hindi panaginip yun, Lilith. Nakita ko, naramdaman ko yun eh. Totoo yun, hindi to panaginip, Lilith. Nakita ko talaga si Mati. Maniwala ka sa akin, nakita ko talaga siya. Sana nga panaginip lang lahat ng nangyari kay nanay. Kaya lang, Ira, wala na talaga si nanay. Wala na siya. Hindi. Naramdaman ko yun, Lilith eh. Hindi matahimik si Mati. Hindi siya matahimik. Her soul is not resting. She's calling out for help. She's calling out for justice, Lilith. Kaya please ha, please. Please, ipangako mo naman sa akin. Ipangako mo sa akin, Lilith, na hahanapin natin yung taong pumatay kay Mati, okay? Hahanapin natin siya. Pinapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwanan sa laban na to. Karamay tayo, ha? Hahanapin natin kung sino man yung pumatay kay nanay. Hindi sapat ang habang buhay. Hanggang kabilang buhay, pagbabayaran yung ginawa niya. Hello, Attorney Rona. Sige po. Pagkita na lang po tayo sa Keystone bukas. Anong sabi ni Attorney Rona? May update na daw ba sa kaso ni nanay? Makikilala na daw natin yung bagong abogado na magli-lead sa case ni Mati. Isang magaling na abogado. And finally, Lilith, makukuha na natin yung justice for Mati. Any updates on Attorney Simmons' case? Totoo ho ba na inaakusahan ninyo sila Lorena De Leon at Patricia Engano without a solid evidence? Pwede ba? Huwag na nga kayo makialam dito. We are grieving for the loss of our mother. So please, huwag niyo namang dagdagan. Respeto niyo naman ho kami. Kami na nga yung nawalan eh. Bakit parang kami pa yung masama? Walang kasalanan si Ka Lorena! Oo nga! Mas lalo naman walang kasalanan si Kuya Patricia. Tama! Baka gusto niyong ingayan pa. Ano, palagi kitang napuntahan ko? Alam niyo, mob justice won't win any cases. Pero kapag kayo hindi tumabi, kayo ang may mapapanalunan. Di nga, anong gusto niyong premyo? Public nuisance charge?
Or for the rowdier lot of you, how about alarms and scandal? Any takers? I didn't think so. Who is he? Ba't parang familiar? Attorney Renan Alon. Isa siya sa best criminal lawyer sa Pilipinas. Marami na rin siyang naipanalong high-profile cases. And now, your newest legal defender. Attorney Renan Alon. Kilala ko kayo. Nababasa ko kayo sa mga readings namin. One of the youngest successful criminal lawyers. Youngest. Di yata na-inform yung tuhod ko. Anyway, I'll be taking over the legal case for Attorney Meredith's murder case. So ikaw yung dating katrabaho ni Attorney Rona, Attorney Alon? That's me. At kilala ko na rin kayo. Attorney Harry Simmons, Attorney Lilet Matias. Let me remind the both of you that from now on, I lead this fight. Yes, attorney. Malinaw naman sa amin yun. Hahanapin natin ang pumatay sa mami nyo sa ang lupalop man siya magtago. And trust me, when we do, I'll make sure that criminal faces the full weight of the law. The heaviest sentence possible. Everyone, I'd like to formally introduce you to Attorney Renan Alon. Not only is he a former colleague, but he is also one of the most respected criminal lawyers in the country today. Kilala siyang tungkod ng hustisya na akma naman sa kanya, considering his determination despite his physical challenges. Marami nang nahawakang high-profile cases si Attorney Alon, with victories that speaks for itself. If there is anyone who can bring Meredith's murder to justice, it is him. Wala pa nga siya dito, marami na siyang inalam tungkol sa murder case ni Meredith. It's an honor to meet you, Attorney Allen. I follow some of your cases. And if there's anything you need during your investigation, let me know. Right back at you, Attorney Macaraig. And I do appreciate the offer. The complexity of this case, we're gonna need every brain in this room working at full capacity. And trust me, magagamit at mapipiga natin lahat ng lakas at talino ninyo. So, let's get to work. We've got a murderer to catch. Attorney Rona mentioned that the autopsy and forensic investigation of Attorney Meredith's body is almost complete. Meron na ho ba tayong timeline kung kailan ito marirelease? Yes, it should be anytime soon. And once we have that, then we can build a more solid timeline for the case. Sana nga, mahuli na yung kriminal na pumatay kay nanay. Kay Attorney Mer. At gaya ng sabi ni Attorney Alon, sana yung pinakamabigat na kaso yung maibigay natin sa kanya. We trust you, Attorney Alon. And let's bring justice for Matty.
man ang mga paa, kahit isang hakbang lang muna, kahit padahan-dahan, basta tumuloy ka. Lumaban, tibok man ang puso'y halos wala na. Sa kalungkutan may nanghihina. Alam ko na mabigat, pero bumangon ka. Wala sa ating may alam ng dulo, ngunit kung tatapusin mo'y posibleng manalo. Manali ka, hindi pa tapos ang kwento, hindi palaging talo, hindi parusa ang pagsubok, mayroon Mom, tumawag si Dad. Pupunta daw kami ng wake. Look at this, oh. Tingnan mo si Lilette. Feeling close na kay Era. It's like she's part of the family. Mom, pagbigyan na natin. Pareho naman silang anak ni Attorney Meredith. For all we know, she's just playing her part. Akala nitong si Era, she's surrounded by those who care about her. But what if, diretsay na kita, itong si Lilette has a deeper involvement in Meredith's death? What do you mean? Ever since, bukod sa akin, Lilette's always had tension with Meredith. It even got worse nung malaman niya na yung taong toxic sa kanya ay nanay niya. Nanay niya na pinabayaan siya. So if you ask me, Lilette's got all the reason to hate her. At hindi natin alam kung anong magagawa ng isang tao to settle grudges. Una sa korte. Ngayon naman, gusto mong pumunta tayo sa wake. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? If we don't go, iisipin nilang guilty tayo. They already think we're guilty. Sa tingin mo, makakatulong na magpakita tayo doon? It will only give them a chance to make more accusations. I'm sure naghahanap lang sila ng concrete evidence to pin on us. Lalo na sa'yo. So, we have to go. Or else, it will fuel all their suspicions. Kung i-judge ako ngayon sa korte, I will plead guilty. Guilty ako na marami akong panahong sinayang para magmahal at mahalin ng isang ina. Kung ako naman, sesentensyahan ako agad. Because I failed to be a good daughter to Patty. Pinasama ko pa yung loob niya. Sana parang kulungan lang yung langit, no? Sisintensyahan si nanay dahil sa pag-iwan niya sa akin nung baby pa ako. Kaya siya nandun sa langit ngayon. Pag natapos na yung sentensya niya, babalik na siya sa atin. At kapag nangyari yun, tatanggapin ko na siya agad.
Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. At ako naman, susundin ko na yung pakiusap ni Matty sa akin. Natanggapin kita. And to treat you as my sister. Sana nga, ganun lang kadali yun. Ganun lang kasimple. Para mapasaya na ulit natin si nanay. Lord, inuurong ko na po yung demanda ko kay nanay sa pag-iwan niya sa akin noon. Lord, na-dismiss na ko yung kaso. Palayain mo na si Matty. Hayaan niyo na po na makabalik siya sa amin. Sige na po. Hanggang ngayon po, nahihirapan pa rin ako tanggapin na wala na si nanay. Nilistahan na nga po ko ng mga what ifs ko kay Lord eh. What if hindi niyo na lang sinabi sa kanya na anak niya ako? What if ako na lang yung nakakaalam na nanay ko siya? Your mother searched for you. She waited for you for a long time. Kaya hindi ko kayang hayaan na lang na hindi niya malaman na anak ka niya. Pero kung yung kapalit naman po nun yung buhay niya, kaya ko naman pong taisin eh. Anak, Kaya ko naman po eh. Kaya ko naman na tingnan lang siya mula sa malayo. Masaya. Buhay. Isa naman po ganito. Hindi na natin siya makikita. Ira, I swear, hindi magagawa ni Mom yung accusation mo sa kanya. Pinoprotektahan lang niya ako sa kayong pamilya namin kaya siya nagalit sa Mom mo before. Pero,
hindi na magagawang pumatay. Honestly, Trixie, I don't know what to believe anymore. But are you still willing to trust anyone? What do you mean? If there's anyone you shouldn't trust, si Lilette yun. Are you saying na hindi ko dapat pagkatiwalaan yung kapatid ko? Si Lilith? Nakalimutan mo na ba? She's also my sister. Pero di ba, naipanalo niya yung case ni Ino. Mas kumampi siya dun sa mga taong hindi niya naman kaano-ano. At madami siyang ginawang masama sa amin ni Mom. Mother Ada, think about it. Lilette was found at the crime scene holding that gavel replica. And she was so bitter about being abandoned by your mom. And hindi siya trinato ng maayos ng mom mo before. Haven't you ever thought maybe she had something to do with your mom's death? Lilette, basta ha, pag hindi mo na kaya, nandito lang kami. Huwag kang mag-alala. Sasaluhin ka pa namin. Kakargahin pa nga kita eh. Ha? Kaya wag mong sarilihin yung bigat ng loob mo na dinadala mo. Ha? Share mo naman sa amin, bestie. Para kahit pa paano mapagaan namin loob mo. Alam niyo po, sa liit kong to, parang hindi ko na kaya yung eyebags ko. Kasi, maleta na po sa kakaiyak eh. Kaya, pag kasama ko po kayo, ini-expect ko na tatawa lang ako. Pwede po bang yun na muna? Ayoko namang sumikip ang puso mo. Dahil pinipigilan mo ang totoong nararamdaman mo. Lilith, totoo yun. Saka kung mabigat na nga yung eyebag mo, nandito naman kami. Tutulungan ka namin buhatin yan. Hmm? Basta anak ha, kapag sumisikip na ang puso mo, palayain mo lang yung nararamdaman mo. Hayaan mong huminga. Anak, para gumaan yung nararamdaman mo, pinagluto kita ng paborito mong adobo. Kakain ka ha, at hindi pwedeng tumanggi. Halika na. Tama na. Kain na yan. Halika na, halika na, halika na. Sikasuhin mo na, ha? What are you doing here? Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Vera, please. We just want to offer our condolences. Condolences? O gusto mo lang talagang makasiguro na hindi na makabangon si Mati sa kabaong niya para lang masabing wala kayong kinalaman sa pagkamatay niya? Ha? Sumusobra ka na, Eira. Pwede ka namin kasuhan sa mga paratang mo. Don't treat us like criminals. Lorena, that's enough. You have no right to be anywhere near my mom. So please just get out. Umalis na kayo. Huwag na kayong bumalik dito.
Alis! Kung akala nyo tapos na kami sa inyo, nagkakamali kayo. The investigation is far from over. And the moment that we find a solid evidence against you, mananagot kayo. Mabuti pa ho, umalis na kayo. Lilith, we are only here to pay respects. That's all. I work with Attorney Meredith. Why are you denying us the chance to say goodbye to her? Dahil lang sa mga akusasyon mo na wala na bang basehan. Don't act like you care, Attorney De Leon. I can smell your guilt kahit malayo pa ako sa inyo. So now, get out of here. Lorena, Attorney Constantino, ako na pong nakikiusap sa inyo. Umalis na po kayo. Are you gonna stand there and accuse us without proof like we're criminals? Yet. You're not criminals yet. But as soon na makahanap ako ng concrete evidence against you two, magkita-kita na lang tayo sa korte. And I will make sure that justice will be served, no matter how long it takes. Let's go. Excuse me. Mabuti pa ho, umalis na kayo. Don't act like you care, Attorney De Leon. I can smell your guilt kahit malayo pa ako sa inyo. So now, get out of here. Wow. Look at that. Itong si Lilith, pabibo talaga. With nakakabwisit na si Era. And Era, bidang-bida naman sa mata ng lahat. So brave, so righteous. How inspiring. Really showing everyone how to mourn in style. Any update sa kaso ni Attorney Mer? Wala pa sa ngayon. Pero, tiwala naman ang lahat kay Attorney Renan. He's not the type to show his cards early. When he makes a move, it will be big. Totoo. Mas may biyang ko lahat ng naipinalo niyang kaso. He's brilliant. I've heard na his mother was murdered. He tried to save her sa mga akit-bahay gang. Kaya siya nakasaklay ngayon. Yeah. Kahit ako narinig ko rin yan. Kaya magmula noon, tutok na tutok si Attorney Renan sa murder cases. Making sure no killer escapes justice. If anyone's going to bring down Attorney Meredith's murderer, it will be him. Sigurado ako dyan. Sutin ko lang to. Kita. Okay po. Pangklase ka, Attorney Mer. Galing mong pumili ng mga kaaway. I mean, I'm liable to sue half these people just for breathing too loudly. Hindi,
ako makatulog kakaisip kung sino ba sa kanila ang... You know, if you're about to ruin my night, you better make it worth my time. We found Evelyn Magas. Alam na namin kung saan siya nagtatago. I see, that's what I call a good interruption. Oh. Saan makakita si Evelyn Magas? I knew it! Dapat hindi na tayo nagpunta dun sa cursed wake na yon! Sinasabi ko na kasi sa'yo na huwag tayong pumunta pero ayaw mo makinig. We had to show up, Lorena. We can't just hide and look guilty. Pero hindi na tayo babalik doon. Now look at us. Viral again! Hindi pa tayo nakakausap, pero napagbintangan na tayong kriminal. No evidence, no charges, pero ang buong mundo, nagdesisyon na may kasalanan tayo. Kakahiya! And you think na ginusto kong lahat yan? That era made sure na umalis tayong walang dignidad. Now, we are the villains of this pathetic story. Again. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Nahanap ko na po siya, ma'am. Sino? Si Evelyn Magas. Pinaghahanap ka na ng mga pulis. Paano pag natonton ka rito? Diyos ko naman. Ko, Evelyn. Ano ba naman pinagpapasok mo? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Kilala ko po kayo. Kayo si... Ano pong ginagawa niyo dito? Ano ang ginagawa niyo rito? Napapanood kita sa mga balita tungkol sa kaso ni Mang. Ano pong ginagawa niyo dito? Kung pinuntahan niyo po ako dito kasi akala niyo po akong pumatay kay Atty. Meredith, hindi po ako. Hindi ko po yun magagawa. Hindi ko po yun magagawa. Wala po akong kasalanan. Thank you so much, Attorney Bonnie, Attorney Kurt. Hindi niyo kami iniwan ni Era. Simula nung umpisa, hanggang ngayon na nagluluksa kami. Sino bang magdadamayan kung di tayo-tayo lang? Hindi rin kami titigil sa pag-iimbestiga hanggat hindi nagbabayad. May kagagawan sa nangyari kay Atty. Meredith. Pero... kailangan ko muna magpaalam sa ngayon. Attorney Riley. You're leaving? Hindi ko naman gustong iwan kayo sa mga araw na to kasi alam ko naman na mabigat na pinagdadaanan niyo, kaya lang
hindi mawala sa isip ko si nanay. Nasa Canada. She's terminally ill at malala na sitwasyon niya. Kaya lang kasi nasabi ng tita ko na may nararamdaman pala siya tapos hindi ko naman alam. Ayoko lang dumating yung pagkakataon na pagsisihan ko na hindi kami magkita at mali na lahat. Bonnie, kaming intindihin dito. Marami namang dumadami sa amin. You still have time to be with your mom. Huwag mo akong gayahin na maraming oras ang sinayang para makasama yung nanay niya. We understand, Bonnie. Family comes first. Salamat. Salamat. Alam mo, Attorney Bonnie, galing mong magtago ng problema. Kung ako yan, makabumigay na ako. Kailangan pakatatag. Pero, Attorney Kirk, I'd prefer na hindi ka rin susuko. Kasi meron akong hihilingin sa'yo. Papaalaga na sobrang importante tao para sa akin. Sino? Si Lilet. Mali ka ng pinagbibilinan sa akin, Attorney Bonnie. Aasarin lang ako niyan hanggang sa mamatay ako. Grabe ka naman. Graduate na ako dun. My respect for you, mas mataas pa sa Supreme Court. Sus, promise. Pero seryoso, kailangan mo siyang alagaan. Kailangan niya ngayon more than ever. Kung mapayakin yan, ididimanda kita. O, tinan mo. Umiyak agad. Wala akong kasalanan dyan, ha? Ikaw ang dinidemanda ko, Attorney Bonnie. Masyado mo kasi akong sinanay na lagi kang nandyan eh. Tuloy, mahihirapan akong masanay na wala ka. Di ko ba alam kung anong kaso yun, pero nakahanap ako ng maigakaso sa'yo. Habang nakafocus tayo sa mga nanay natin, papaubaya ko muna kay Andrew yung KKK. Babalik naman ako eh. At sana pagbalik ko, mas strong ka na para harapin yung mas toughest trials. Kahit paminsan umiiyak, pero seryoso, mamimiss kita. Basta kahit saan pa tayo makarating, lagi mong tatandaan,
na marami pa tayong ipagtatanggol na api. Hindi magbabago yan. Iisa ang puso natin. O, pinacheck ko naman sa mga contacts ko yung location ni Evelyn Magas sa Bulacan. So, ang sabi nila, wala raw nakatira sa bahay ng pinuntahan nila. They say, bigla na lang daw nawala si Magas. Baka nakatunog na yung Evelyn. Baka may tumitimbre sa kanya. May pumuprotekta. Hindi naman imposible yun, di ba, attorney? Ira. And think about it. Lilette was found at the crime scene, holding that gavel replica. She was so bitter about being abandoned by Attorney Mayor. Tapos, hindi pa naging maganda yung trato sa kanya ng mama before. Haven't you ever thought? Maybe, she had something to do with Attorney Mayor's death. Ira, may problema ba? Huh? What? Huh? No. Nothing. Ma'am. Ino! Huwag kang nagugulat ng ganyan. Ma'am, where have you been? Did you know you're over social media? Everyone is convinced you're involved in Attorney Mayor's murder. Don't mind them. Itigil din yung mga yan dahil wala naman silang mapapatunayan. Ma'am, how can you be so sure? Nakausap mo na ba yung Evelyn Magas? Ako nang bahala doon, Ino. Don't think about it. Huwag kang mag-alala. Everything will fall into place. Ma'am, I just can't. I can't calm down. Tatakot ako. I don't know what's going to happen na. Siguro, kailangan mo munang magtago para hindi ka na madamay. Why? I haven't even done anything wrong. Well, if you haven't done anything wrong, then why are you panicking like that? Mabuti pa siguro. Tama ang mami mo. Magpalamig ka muna. Why don't you attend a conference or go to a workshop? Use a mental health break as your excuse. From now on, I will always make time for you, anak. Ako rin. Hirap ko kasing paniwalaan na kasama ko ngayon yung nanay at tatay ko eh. Thank you for returning my daughter.
Ramir? Meredith? Patricia. Oh, Ramir. Patricia. You scared the hell out of me. Paano ka nakapasok dito? Well, I really didn't mean to scare you, Ramir. Pero kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. And Trixie was kind enough to lend me your keys. Ramir, nahirapan talaga akong makatulog. It's like the ghost of Meredith is haunting me every night. I don't know if it's because of guilt. Kasi pinagsilosan ko siya. Inaway ko pa nga siya at pinagsisisihan ko ng lahat ng yun. Please, Ramir, umuwi ka na sa amin. Hindi ko kayang matulog doon ng mag-isa. If not, can I just stay here with you? I don't want to be alone tonight, Ramir, please. Patricia, umuwi ka na, okay? Just go home. Ramir, nahirapan talaga akong makatulog. Every night, when I close my eyes, Meredith is staring at me. Please, Ramir, umuwi ka na kahit gawin mo na lang for Trixie, please. Please, Patricia! Ramir. Said get out. Get out now! Meredith's gone, right? Patay na siya, di ba? But why is she still winning? Bakit niya inaagaw sa akin si Ramir? Patay na nga siya! Pero bakit parang sinisira pa rin niya yung pamilya ko? Ma'am, ano po nangyari? Get out! Get out! Opo! Meredith! Show yourself! Harapin mo ako! Ano pa ba gusto mo sa akin, Meredith? Bakit mo ba ako ginaganito? Bakit? Mom. Bakit? Kanina ka pa walang kain. Alam mo, pinagluto tayo ni Tinang. Gusto mo samahan kita kumain? Do you love Matty, Lila? Oo naman. Pero, di ba hindi mo siya matanggap nung nalaman mong mami mo siya? Nagmatigas lang naman ako nun eh. Pero pinagsisihan ko na ginawa ko pa yun. Eh di sana, mas mahaba yung naging oras ng pagsasama namin ni nanay. Pero masama pa rin yung loob mo sa kanya, di ba? Dati pa yun, Eira. Sa huli, nangibabaw pa rin naman yung pangungulila ko sa kanya. Pero, bakit mo piniling bigyan siya ng gavel replica? Bakit hawak-hawak mo nun yung nung namatay si Matty? Bakit? Eira, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pakiramdam ko nasa korte ako at nililitis mo ko? Sandali lang.
nga pala, tita. Excuse me. Salamat po sa pagpunta. Pero babalik din po yun mamaya. Kung gusto niyo pong hintayin, pwede ko rin pong sabihin. Ano na naman ang drama ng Patricia ngayon? Pero mukhang meron na naman gustong mawalis, ah. Kapal mo kastong sa laging tunto, ah. Tinang. Hindi na talaga siya nahiya. Tinang! Tinang, ako na po munang bahala sa kanya. Susubukan ko po siyang kausapin ng mahinahon para hindi na po magkagulo. Nakakahiya po sa mga bisita eh. The star of the night is here. Nakakahiya naman kay Attorney Meredith kung hindi natin siya pababaunan ng magandang celebration, di ba? Mrs. Engano, nagkakamali ho ata kayo ng pinuntahan. Hindi to party, way ko ito. Did you hear something? Oh my God! May ghost ba dito na inimbita si Attorney Mer? Pero sa totoo lang ha, Attorney Mer, ibang klase ka talaga. You really know how to steal the spotlight. Ang galing mo. Wala ka na nga eh. Pero, kuhang-kuha mo pa rin yung atensyon ng asawa ko. Dinadalaw pa nga niya ikaw lagi eh. Eh ako! Kulang na lang sabihin niya sa akin, sana ako na lang yung nawala. Ma'am Patricia, tama na ho. Irespeto niyo naman yung wake ng nanay ko. Wala ka na ba natitirang kahihiyan sa sarili mo? Igalang mo naman ang buro ni Atty. Mer. Kailan ba ako nakinig sa isang hamak na kasambahay, ha? Tay, wag mo. Cheers! Umalis ka na dito, ha? Tay, wag mo patulan. Tay, wag mo patulan. Tay, tay, wait lang. Wala na nga si Atty. Mer, ginugol mo pa. Patahimikin mo naman siya. Let go of me! Tay, tay. Itong bagay sa'yo! Nalimutan niyo! Dalhin mo sa kanilang buhay para magbawas sa sinanay mo! Yan! Yan! Oh my gosh! Mom! Ano ba? Grabe kayo! Lalo ka na, Lilet! You didn't even help my mom? Ay, sorry ah. Ang liit ko kasi. Hindi ko naman kayang awatin yan si Ma'am Patricia. Dapat kasi hindi mo hinahayaang pumunta dito yung mami mo. Bakit kasi hindi mo ikadena yung nanay mo nang hindi nagwawalang parang asong ulol? Umalis na kayo! Alis! Kung hindi, sasapatusin ko kayo! Hindi pa tayo tapos. Pagtutuos pa tayo. Sa sementeryo. Para magsama-sama kayo doon, reunion tayo. Sa hukay. Ah! Huwag na kayong babalik dito, ha? Mom, hindi ka na kasi dapat nagpunta pa dito. Ang sakit-sakit lang kasi. Niyaya kong umuwi sa bahay natin yung daddy mo. But he rejected me. Dahil pa rin siya kay Meredith. She's gone, pero hanggang ngayon kaagaw ko pa rin siya sa daddy mo. Mom, kung ayaw pa ni Dad, hayaan mo na muna siya. Tama na. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Nandito naman ako eh. Hindi kita iiwan, ha?
Salamat po na tinanggap niyo yung tawag ko. Salamat din po na pumayag po kayong makipagkita sa akin. Siguraduhin mo lang na importante yung sasabihin mo sa akin, Evelyn. Opo. Importante po. Tungkol po kay Atty. Mer. Bakit bukas yung pinto? Evelyn? Evelyn, ikaw ba yan? Evelyn! Hindi ka pa ba umuwi? Evelyn! Ilang araw ka na namin hinahanap. Buti naman at nagpakita ka na. Pasensya na po kayo. Kasi po, natakot po ako na baka po ako ang madiin sa pagkamatay ni Atty. Mer. Ako po yung balikan nung pumatay sa kanya. So anong alam mo nung gabing yun? Nandun po ako. Pinabili po ako ni Atty. Mer ng gamot, kaya umalis po ako. Ma'am, sorry po, nagulat ko po kayo. Naiwan ko kasi yung cellphone ko. Ito po. Ma'am, okay lang po ba kayo? Evelyn? Pasensya ka na. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede kang pumunta sa pharmacy para bumili ng gamot. Ay, opo. Sige po. Yung bag ko. Ay, ako na po kukuha. Ma'am, eto po. Ma'am, okay lang po bang iwan ko kayo ng ganyan ng itsura niyo? Parang kailangan ko po kayong dalhin sa ospital. Okay. Pakibili na lang yung gamot ko. Ay, sige po. Bibilisan ko po. Dali-dali umalis po ako at bumalik din po ako agad. So, nandun ka? Nandun ka nung gabing pinatay si Maggie? Opo. Nandun po ako ng gabing pinatay si Atty. Mer. So, nakita mo yung pangyayari? Nakita mo kung sino pumatay sa mami ko? Opo. And you chose to hide from us? At hinayaan mo na lang na hulaan namin kung sino yung kriminal? Evelyn naman. Walang ibang ginawa si Mati kundi maging mabuti sa'yo tapos pinabayaan mo lang siya? Wala nang ibang inisip si Mati kundi makatulong sa katulad niyo, Evelyn. Tapos ganito, ito yung susukli niyo sa kanya? Pasensya na po kayo. Wala po akong lakas ng loob na lumantad. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob magsabi ng totoo. Natatakot po kasi ako. Then tell me who? Sino ang walang awang pumatay sa mami ko? Sino?
mo sa loob? Sinong pumatay sa mami ko? Sumagot ka, sino nakita mo sa loob? Kilala niyo po siya. Sino? Sino? Sino pumatay sa mami ko? Sino? Totoo yan! No! No, hindi totoo yan! No! Misty. Napanaginipan ko po si Era. Hindi po malinaw. Basta parang sumisigaw po siya. Pagod ka lang anak at kulang sa tulog. Kaya kung ano-anong pumapasok dyan sa panaginip mo. Tapos, pumunta pa si Patricia para manggulo. Pagpasensya mo na si Patricia, ha? Hindi naman po kayo yung dapat humingi ng pasensya eh. Kung meron mang dapat humingi ng tawad, si Ma'am Patricia yun. Kasalanan ko rin. Kung hindi ko pinatulan, hindi na humaba pa ang gulo. Sorry, ha? Huwag yun na pong isipin yung Tinang. Kahit sino naman mauubusan ng pasensya dun kay Ma'am Patricia eh. Kahit konti na lang yung pasensya, hihigupin pa talaga niya. Naaawa lang kasi ako sa iyo eh. Huwag na po muna isipin yung Tina. Si Era lang po talaga yung inaalala ko eh. Kasi hindi pa rin po siya bumabalik simula nung umalis siya. Hindi ko nga po kasi alam kung ano yung iniisip niya. Pero dun po sa tono ng pananalita niya nung huli kami nag-usap kahapon, parang pati po sa akin wala na siyang tiwala. Para po may nangyaring hindi ko alam. Great! Ngayon may nakuha na tayong impormasyon laban sa alleged perpetrator. Well, wrapping up this case should be a piece of cake. And justice will most likely be served on a silver platter. Right, attorney. Hanggang dulo, hindi ko titigilan itong kaso. Let's get to work. Make sure that villain spends her time behind bars. Esty, ini-interview si Attorney Renan. May nakalap na tayong solid evidence laban sa alleged perpetrator. Attorney, can you tell us who suspect is? Think of it as the plot twist they didn't see coming. Alam na nila kung sino pumatay kay nanay? Bakit sila lang ang nakakaalam? Di ba dapat ina-update ka nila? Wala pa silang sinasabi sa'yo, Bestie. Ayun na nga yung pinagtataka ko eh. Hindi dapat matama si Ino dito. We have to
Get him out of here now! Is there something you're not telling me? Attorney Lilet Matias, ikaw ay inaaresto namin sa kasong pagpatay kay Attorney Meredith Simmons. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Sa'yo